Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Kaya naman pala sobrang bitter nitong kuting ng norte na ito kay former President Rodrigo Roa Duterte dahil inggit pala umano siya kay Tatay Digong sa kadahilan ng mas maraming sumusuporta kay Tatay Digs kahit na umano ay hindi na siya ang presidente ng bansang Pilipinas. Tila ba napakababaw ng dahilan ng kuting na ito upang mainggit kay Tatay Digong. Dito nga natin makikita na talagang hindi pwedeng maging leader itong kuting na ito dahil sa attitude niyang inggitero. Hindi ata naturuan ng attitude ng isang leader ay dapat competitive at hindi dapat naiinggit sa accomplishment ng iba at kundi dapat natutuwa dahil nabawasan na ang kanyang mga gawain. Virus ng Senado na si Riza Hontivirus na bulgar ang tunay na dahilan kung bakit gustong ipahuli at ipakulong itong si self-proclaimed Son of God, Apollo Kibuloy. Gusto palang makuha umano ng virus ng Senado na ito ang kayamanan nitong si Kibuloy. Dito natin makikita na ang politikang sakim-sakim sa pera ay talagang kinukulang pa ang mga kinukulimbat na sa kaban ng bayan. Kaya na lamang gustong magpakulong at magpahuli ng mga mayayaman dahil alam nilang malaki ang kanilang makukuhang pera. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa kinabukasan ng ating bayan at para sa katotohanan. Maraming salamat po! Ilang mga bitter, yung mga laging kumukontra dito sa ating former President Duterte na binigla nila ng malisya itong binalita ng SMNI na posibleng itong si Pastor Apollo Kibuloy na siyang nagmamay-ari dito sa mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ay ibigay ito ni former President Duterte dahil sa tingin ko naniniwala itong si Kibuloy kay Duterte. Wala namang masama doon. Bakit? Anong problema doon? Ngunit si Duterte ay kilalang malapit na kaibigan ni Kibuloy na siya ring spiritual advisor ng dating Pangulo. Kasi ganito yan. Baka raw, meron raw mga taong interesadong pumalit kay Kibuloy kung merong mangyari kay Pastor. Hindi natin alam kung siya ay makulong o lagi na yang sinasabi, di ba, na kikidnapin siya o kung ano-ano man. At least raw na ibigay kay former President Duterte. Kasi di natin alam, baka raw may nag-interest raw dito na pumalit kay Kibuloy. Yan ang kanilang mga analysis dyan. Ito yan, si Ronald Llamas. Pakinggan nyo. Hindi naman ikinagulat ni former Presidential Advisor for Political Affairs. Hindi ko nga alam bakit pinaniwalaan pa ito ng mga mainstream media, itong si Llamas. Naniniwala pa ba kayo dito? Na may pagkabayas naman itong taong ito eh. Ronald Llamas ang balitang ito. Dati kasi sinabi lang ni Digong, no? Si Digong mismo nagsabi siya. Alam mo yan si Kibuloy, pag may bibilin siyang isang bagay, dinodoble niya para yung kalahati ibibigay sa akin. So inggit ka. Ibig mong sabihin na iinggit ka. Anong paki mo doon? Magkaibigan sila eh. At kung totoo man yung sinabi ni Tatay Digong, anong masama doon? Llamas, anong masama doon? O baka inggit ka lang kasi hindi ikaw yung binigyan. Sabihin, yung kanilang bituka nakatali sa isa't isa. Diyan ka mali. Yung bituka raw ni Kibuloy ay nakatali sa isa't isa. Ikaw, Llamas, kung nakatali yung kanilang bituka sa isa't isa, sabay sanas lang kumain. Imagine that one. Ganyan yung analysis niya, nakatali raw yung bituka sa isa't isa. Ibig niyang sabihin,
Kung gutom raw itong si former President Duterte, gutom rin itong si Kibuloy. Oh, kasi malalim yan eh. Yung sabihin kang nakatali yung bituka ninyo, may meaning yan. May double meaning yan. Ibig mo bang sabihin na sakim sa kapangyarihan itong dalawa? Na iniugnay mo na nakatali yung bituka? Ha? What an analysis is that? Ha? Sa madaling salita, Llamas, binigay ito ni former President Duterte kasi may trust siya na hindi kukurakutin. Oh. May trust siya dito. Oh, alam, Lydia Macaraig, good afternoon sir, watching from Marikina. Hello po, Ma'am Lydia. Yun lang, bakit binigyan yung meaning yan? Lalo na sa usapin ng kayamanan. No? Kaya hindi nakakagulat na siya yung... Sa usapin ng kayamanan. Ibig mo bang sabihin pareha silang mayaman? To tell you frankly, si Duterte, maliit lang yung bahay. Huwag mong i-compare yan kay Kibuloy kasi mayaman talaga si Kibuloy compared to Duterte. At hindi naman nangangarap si former President Duterte na maging mayaman katulad ng mga politicians na hinahangaan mo. Anong problema mo doon? Satumi Sara, good PM from Japan. Ayan, masarap dyan sa Japan. Ma'am Satumi, halo po. Ayon pa kay Llamas, kung sakaling magkaroon man ng malaking problema si Kibuloy, ay ang dating Pangulo na ang bahala sa kanyang mga ari-arian. Well, yun ang habol nila para may chilling effect do sa mga mag-aambisyon na makiagaw do sa kanyang kayamanan. Baka interesado ka dyan. Ha? Bakit naiinggit ka ba? Tanong lang namin yan. Bakit issue mo talaga ito? Ako nung narinig ko ito, sabi ko sa sarili ko na this only shows na si Kibuloy na malapit talaga silang magkaibigan ni Duterte. In that deeper side of note talaga, no? More than just a friend, talagang mapagkakatiwalaan itong si Duterte. Kaya nga niya dyan binigay. Ano bang problema dito, Llamas? Hindi naman si Kibuloy at si Duterte, hindi naman siya nangingialam sa inyo. Bakit issue nyo itong kayamanan na ito? Ito yung mga example na mga tao na sobra pang marites sa lahat ng marites na pati yung transfer ng kayamanan pakikialaman pa. No? Malaking tanong din para kay dating presidential advisor kung may buwis ba ang mga pag-aari ni Kibuloy. Dahil dapat yung binibuwisan yan eh. No? Kaya mga kayamanan. Inggit ka lang talaga. Alam nyo na merong separation ang church at saka state. Pinag-initan nyo pa yan? Baguhin mo muna yung ating batas bago ka magsabi na buhis-buhis. Paano ba ito naging political analyst expert itong si Llamas na sablay? Iba ka sa mga political analyst kasi hindi ka marunong tumanaw ng mga batas eh. Alam mo, there's a separation of church and state. Bakit banggit ka ng dapat may tax ito, ganun, ganyan? Ang obvious, sir, na inggit ka. It's very obvious na inggit ka talaga. Baka tax exempted dahil relihiyon daw. Alam mo lang pala eh. Alam mo pala. Bakit binanggit mo pa? Yan mukha mo tumawa. Ngayon ay wala pang komento mula sa dating Pangulo at sa KOJ. Hello po, Pangga Mercy. Kuya Donmar, good afternoon po. Sorry late ako dahil galing ako trabaho at MLSO po sa mga OFWs at saka DDS. Kung mga kababayan nating Duterte, ayan, moderator natin si Pangga Mercy, ayan, maggagabayan sa inyo sa ating live. Ayan, Loretta Cruz, banatan mo yan. Mahirap kasi ang taong inggitera. Magbanat ka ng buto
para ka yumaman. Correct. Tama itong si Loretta Cruz. Bakit pakikialaman mo ang kayamanan na itinitransfer ni Kibuloy? Llamas. Bakit kailangan mo pa yang i-discuss? Hindi naman galing yan sa inyo. Hindi naman ito pera ng gobyerno. Magbanlat ka ng buto, Llamas, para yumaman ka rin. Kaugnay sa mga pahayag na ito ni Llamas. At sasabihin na naman nila na itong kayamanan ni Kibuloy, galing ito sa paglilimos. Yan naman ang kanilang propaganda eh. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Yan. So, ganyan na ang takbo ng isip ng mga kalaban ng Duterte at itong si Kibuloy, no? At meron pa ngang nangyaring pagpupulong kahapon. That was Saturday siguro, no? Nung nakita ko some of the posts sa vlogger, nagtipon-tipon yung mga kaalyado ni Duterte doon, no? Sa sinabi nilang kingdom ni Kibuloy. So, malaki yun, di ba? So, nagkita-kita sila doon. So, ngayon, patuloy yung rally dyan, no? Tungkol kay ito ngang mga pangyayari na maraming mga testigo laban dito kay Kibuloy, no? Na hindi nagustuhan ng mga supporters ni Kibuloy at itong ilan ng mga ilan din dito sa mga DDS supporters na ipaaresto itong si Kibuloy, no? At dahil dyan, si Robin Padilla ay nagpakalap ng mga pirma para hindi matuloy itong pag-contempt ni Kibuloy. Ngunit, ngayon lang this is 30 minutes ago, no? Pero nung tiningnan ko 4 minutes pa lang, itong si Senator Riza Hontiveros may post tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. So ito yung post niya, papakita ko sa inyo. No, ngayon lang ito. Yan. Facebook page ito ni Senator Riza Hontiveros. Kaya I think profile niya ito or Facebook page. Pero ano naman, verified naman eh. Ito ay na screenshot ko ito 4 minutes ago sa aking pag-screenshot. So, sabi ni Senator Riza Hontiveros, let us listen to the victim, survivors of Kibuloy. Meaning to say, ito yung mga nabiktima, di ba? Na palabas ng pahayag na nananawagan itong si Senator Riza Hontiveros na pakinggan natin itong mga biktima ni Kibuloy. Yan ang sabi niya. Sigurado ako na kapag napakikinggan ang kanilang mga karanasan, walang mag-aatubiling manindigan para sa katarungan. So, sabi ni Hontiveros na kapag raw marinig natin ang mga statement ng mga nabiktima, kung ano yung mga ginagawa raw ni Kibuloy sa kanila, hindi ra tayo magdadalawang isip na manawagan tayo ng katarungan sa mga biktimang ito. No? Ito sa akin, sablay ito, Hontiveros. Pero hindi ko ibig sabihin, Hontiveros, na mali itong sinabi mo. Pwede. Tama itong sinabi mo na dapat nating pakinggan yung mga victim survivors. Yes. Pakinggan natin sila, ang kanilang side ng kanilang storya. Pero ang mali mo, Hontiveros, hindi mo rin siguro binigyan ng fair itong si Kibuloy dahil the way ka umasta, parang may kasalanan na si Kibuloy. Ibig sabihin, malaking bagay na pakinggan mo sana rin itong si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang side para patas naman. Yung sabi nilang biktima sila at yung sabi nilang itong inakusahan nilang si Kibuloy,
patas yung pakikinggan natin. Tama yan, sinabi mo. Pakinggan yung survivors. Ako, nakikinig ako sa kanila. Yung mga survivors. Okay? Napakinggan ko sila. Yes. Kung totoo man na ginawa yun ni Pastor, masakit yun. Dapat lang parusahan si Pastor Apollo Kibuloy. Walang problema doon. Okay? Ayon rin kay Pastor Kibuloy, lahat ng mga biktima para sa kanya, nagsisinungaling raw yun. Hindi yun totoo. Okay? So, both sides of the story has its own opinion. So, ibig sabihin, Madam Senator, hindi mo na tayo maniniwala sa kanilang dalawa. Kaya nga may tinatawag tayong imbestigahan muna natin, at how will we judge them is through evidence. Gaano kalaki at credible yung mga ebidensyang ipipresenta sa kanila. Yun sana, Hontiveros. Dito sa post mo, parang one-sided ka. Pinapaniwalaan mo kaagad yung mga victim survivors. What if baliktad ito? Si Kibuloy yung biktima rito. Dinodrawingan lang siya. Scripted ito. Pilipino rin naman yun, si Kibuloy. Di ba? Unfair rin. So dapat, mali itong post mo. Let us listen to the victim survivors and to Kibuloy. The one na yung inakusahan. Silang dalawa yung ating pakinggan. Isabi mo dito, let us listen to the victim survivors. So meaning to say, hindi na tayo makikinig kay Kibuloy? Kaya nga ang daming nagagalit sa inyo, Senadora. Dahil dito. Kaya, si Kibuloy ayaw pumunta sa hearing mo sa Senado. Kasi hindi pa nag-start ang hearing, ganito na ang mga post ninyo. It's very obvious na ang kinakampihan mo ang victim survivors. Dapat hindi ganyan. Dapat neutral ka. Sa gitna ka lang sana, Hontiveros. Pakinggan natin yung mga biktima, pakinggan rin natin si Kibuloy, yung side nila. At titingnan natin kung sino yung nagsisinungaling at sino yung nagsasabi ng totoo. Hindi ko kinakampihan si Kibuloy dito. Okay? Hindi ko rin kinakampihan itong mga victim survivors. Ang sabi ko dito is, ano ang dapat mong gawin, Hontiveros? Di ko nga alam bakit senador ka. Wala kang logic at wala kang common sense, Miss Hontiveros. Wala kang common sense. Di ba? You are there sa Senado, nagpatawag ka ng mga tao para pakinggan ang mga ito sa kanilang mga akusasyon at pakinggan natin ang mga rin ang opinion ng isa. Di ba? Hindi muna tayo magja-judge kung sino yung tama o mali. Di ba? Isa rin ito si JV Ejercito. Pinawi niya ang pirma niya dahil raw nakita niya yung mga statement ng mga biktima. So, ibig sabihin, naniniwala ka agad itong si JV without even na hindi pa nangyari yung formal na investigation. Di ba? Leone Borsillo, hindi ka nakaintindi. Di ba pinatawag si Kibuloy, hindi naman sumipot. Ikaw, damo alam, sinabi mo ilan beses pinatawag, sus, ikaw walang common sense. Alam mo, Leone Borsillo, kung alam mo ang batas, hindi ka magko-comment ng ganyan. Alam mo ba?
Ako hindi nakaintindi. Alam mo ba, Leone Borsillo, na ang mali dito si Hontiveros? Hinuhusgahan na niya kaagad si Kibuloy. At walang mali na hindi sumipot si Kibuloy. Dahil kahit sumipot pa ng 100 beses si Kibuloy, Mr. Leone Borsillo, hindi ito ang tamang lugar para ilitis ang isang kaso. Did you understand, Lucy Borsillo? Kung abogado ka, naintindihan mo ako. Pero hindi ka abogado eh. Tanso ka eh. Talagang hindi ka talagang sirado ang isip mo. Ang tamang lugar para ipatawag si Kibuloy at itong mga biktima ay sa korte. Alam mo ba yung 3 parts of government? Yung judiciary, legislative, at itong executive. O bakit dito ipatawag sa Senado? Nagsasayang lang pera ng taong bayan. Dapat dyan sa korte. Ang humahawak yan yung Department of Justice. Kasi pinakikinggan yung mga biktima at pinakikinggan rin yung akusado. Ngayon na nalaman mo na, Leone Borsillo, iyak ka na. Okay? So, ikaw, Hontiveros, alam kong hindi mo aabinin, pero bias ka. Bias ka talaga. Wala nang ibang kasi napapansin namin na may personal na galit ka kay Kibuloy. Kasi alam mo, kaibigan ni Duterte, na ang mga Duterte talagang kalaban nyo sa politika. Yun. Ganun lang kasimple. Di ba? Ngayon, Leone Borsillo, ito, iiyak ka na naman dito sa next nating pag-usapan. Julieto Mero, Don Mar TV, andito lang kami, nakasubaybay sa inyong mga ka-DDS, taga Davao City po kami. We love you all. Maraming salamat, Julieto Mero. Itong pangatlo nating pag-usapan, ito, maiiyak na itong si Leone Borsillo dito. Play! Nakatakdang tumanggap ng parangal mula sa Dato Bago Award 2024. Yan, may Dato Bago Award 2024 si former President Duterte. Dahil sa mga kanyang ginagawa sa Davao City. Okay? Yung mga nagawa ni Duterte sa Pilipinas, hindi talaga bibigyan ng award si Duterte doon dahil maraming inggit sa kanya yung mga kalaban niya sa politika. Sa Davao, mahal siya ng taga Davao. Ito yung give back in return nila kay Duterte. Binigyan nila ng award itong ating former President Duterte at congratulations po, former President Duterte. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa paglago at pagunlad ng Davao City. Pararangalan ang dating presidente bilang Dato Bago Awardee ngayong taon na siyang pinaka-prestiyosong parangal na iginagawad ng lokal na pamahalaan ng Davao. Ang parangal ay ginagawad sa mga nagpakita ng kanilang hindi matatawarang leadership at serbisyo para sa kapakanan ng mga residente sa Davao City. Ilan sa mga sinasabing marami na namang iiyak dito. Legasiya ng dating Pangulo sa Davao ang Si Trillanes iiyak dito sa balita na ito. tupad ng anti-smoking law, ang pagpapanatili ng peace and order sa lungsod, hindi ng development ng infrastructure, social welfare at economic expansion sa Davao City. Ayan, so para sa akin tama itong award, no, ni Duterte ngayon, no? Kasi dapat lang naman na ma-award itong si Duterte diyan sa Davao kasi malaki ang kanyang contribution sa Davao, no? Yung Davao dati, kung ating i-look back kung ano yung mga nangyari sa Davao, grabe, Davao is one of the worst city sa Pilipinas. Dahil malaki yung Davao at sobrang malala yung bawal na gamot doon.
pero si Duterte lang ang nakadisiplina ng mga tao doon. No, binanggit niya nga yung yung hindi pagsisigarilyo in public. Na yan ay na-eradicate yan lahat sa panahon ni Duterte nung siya ang mayor, di ba? So malaki ang pinagbago ng Davao dahil kay former President Duterte. At talking also about not only about sa pagdisiplina ng sa mga tao doon sa Davao, malaki rin ang bagay na na-improve yung infrastructure ng Davao City. Okay? At dahil ito sa leadership ni former President Duterte. Okay? So satisfied, no? Halos wala nang masabi na masama itong mga tao dyan sa Davao dahil marami talagang nagawa si former President Duterte. Maraming nagbago, no, dahil kay former President Duterte, kaya deserve ni former President Duterte yung award na yun. Okay? So alam natin, no, na marami ang papalag dito sa ibibigay ng award dito kay Duterte. Isa na dito si Trillanes, sino pa ba? Yung mga nanonood dito ni kagaya nitong si Leone, sino to? Sino nga? Leone Borsillo. Nag-iiyak na yan ngayon. Kasi yung mga kumukontra kay former President Duterte, yun yung mga taong bitter. Yung mga meron silang sinuportahan na politicians na hindi nanalo dahil tinalo ni former President Duterte. Bakit naman hindi natin bibigyang award itong si Duterte na marami naman siyang sinasacrifice? Kahit buhis buhay yung ginawa niya. Especially ng pagsugpo ng bawal na gamot. Hindi, walang ibang presidenteng makagawa doon. Walang, itong ginagawa niya sa atin sa Pilipinas, hindi lang sa Davao, buhis buhay yun. At hindi niya sinabi na, na ito ay ginawa niya para sa sarili niya. Ginawa niya ito para sa ating lahat. Hindi niya inisip ang kanyang sarili, kundi inisip niya ang kalagayan ng taong bayan for security reasons. Yan ang hindi maintindihan ng ICC, yan ang hindi maintindihan ni Hontiveros at sa lahat ng mga kakampi ng mga dilawan. Dahil sarado ang isip nila, dahil laging iniisip ang pamumulitika. Hindi nila yan maintindihan. Pero tayong taong bayan na nafi-feel natin yung mga ginawa ni Duterte, tayo yung una na maka-feel dito, no? Na kapag lumakad tayo sa syudad natin, no? I-safety na yung halos lahat ng syudad ng Pilipinas dahil sa ginawa ng Duterte administration. Pero, sad to say, sa panahon ni PBBM, unti-unting bumabalik. Kaya nga, gustong sa ilan sa ating taong bayan, gusto na lang maibalik itong si Duterte. Diba? Kasi, that's the basic Basic yan. Uunahin mo talaga ang seguridad ng presidente ka, unahin mo yung seguridad ng mga tao mo sa bansa. Di ba? Sabi nila, yung ginagawa raw ni PBBM ngayon na lagi siyang labas sa Pilipinas, pupunta kung saan-saan, pupunta kung anong bansa. Yan raw ang tunay na presidente para sa kanila. Yung laging lumalabas. Kasi presidente siya. Yan raw ang gawain ng presidente. Kasi raw, si Duterte, yung raw ni Duterte, yung trabaho niya dati, pang-mayor lang daw. Nung naging presidente si Duterte sa Pilipinas, ang galaw raw ni Duterte ay pang-mayor lamang. At itong si PBBM ay pang-presidente talaga dahil naglabas-labas raw sa iba't ibang bansa.
tingnan mo nga naman itong mga loyalista at itong mga tanso na ito. Ganyan ang kanilang logic. Ang tanong, sa laging paglalabas ni PBBM, ni Marcos, tingnan nyo ang ekonomiya natin when it comes to the foreign investment. Negative. Paano yan? Meaning to say, hindi umepekto ang laging paglabas-labas ni PBBM. Pumupunta sa Australia, ngayon naman pupunta na naman siya sa Germany at sa Czech. Good morning po, Donmar, at sa lahat ng mga nanonood din sa iyo. Ayan, goody ka Crumper. So, para sa kanila, mayor level lang si Duterte. Yes, mayor level lang si Duterte. Sa inyo na yung presidency. Hindi na kami mangingialam dyan. Kaya nga, love namin si Duterte dahil pang mayor level siya. Ano bang nasa mayor level lang na binabatikos niyo si Duterte? Yung mayor level lang naman, tama yung sinabi niyo na binabatikos niyo si Duterte na ang kanyang pagiging presidente ay mayor level lang. Kasi ang pagiging mayor level, if you will try to analyze ano ba ang attitude ng isang mayor, pinakikinggan ang kanyang constituents. Pinakikinggan ang taong bayan. Dahil ang mayor, malapit yan sa taong bayan. Pero look at your president now, PBBM. Na sinabi niyong, ito yung attitude ng pagiging presidente, si PBBM. Nakipag-usap sa ibang bansa, yun ang president. Yun ang attitude ng being president. Now, yan ba ang tamang presidente? Na may mga sundalong nasyutay, nakipagbakbakan sa kalaban ng gobyerno, na wala na siyang panahon nakiramay dahil busy siya sa labas? Bakit? Nung time ni Duterte, nung nandun siya sa Russia, nung nagbakbakan doon sa Marawi, umuwi si Duterte. Umuwi siya dahil inuna niya ang kanyang mga sundalo. Inuna niya ang taong bayan. Yun ang tunay na leader. Yun ang tunay na presidente. Sabi nyo, mayor level lang. O sige, punta kayo doon sa presidente na pang president level na hindi kayo pinakikinggan. Sige nga. Ang sad to say, ang pinakikinggan, ang mga leader lang sa ibang bansa. Imagine that one. You are the president of the Philippines, pero nasa ibang bansa ka, yun ang pinakikinggan mo. Pero nagka-problema itong taong bayan, baliwala lang sa'yo. Hindi ako galit kay PBBM, ha? Personally, hindi ako nagagalit sa kanya, nagagalit lang ako sa kanyang ginagawa. Bakit ganyan? Nagtatanong tayo. Miss Butterfly, hello po, moderator natin. Bingi ang Pangulo. Ay, nako. Bigyan mo ng hearing aid. Miss Butterfly. So, ganyan. Nakatanggap ng award. At dahil dyan, ito, no? Dinidebatehan ngayon, no? Na alam niyo naman, yung Department of Foreign Affairs, siyempre, tauhan niya ng ating presidente, sinagot ang mga batikos na pagsasayang lang ng pondo ang madalas na foreign trips ni PBBM. Ako, mismo, hindi ako magmamagaling dito. Hindi ko sasabihin na lahat ng mga foreign trips ni PBBM, ito ay nagsayang lang ng pera. Hindi ko huhusgahan si PBBM. Hindi ko rin huhusgahan na itong mga ito ay this is
nababawasan yung pera ng taong bayan. Okay? Pero ang what's the evidence about this trip is that walang naibalik. And that's the truth. Okay? I don't care if malaki yung gasto na every time si PBBM pupunta ng ibang bansa. I don't care kung gaano ito kalaki. Kung ikakabuti ito ng ekonomiya natin, kung ikakabuti ito ng ating bansa, kung ano man, okay yan. Walang problema. Ha? Pero, ang tanong dito sa mga foreign trips mo, ha? Ito ba ay nagresulta na ba? Yan ang tanong. Kung sa Bisaya pa, nakaginansya na ba ang Pilipinas sa laging paglabas mo dito sa Pilipinas? Punta ka ng Germany, US, China, Japan, kung saan-saan. Nakaginansya na ba? Oh. Yan ang tanong. May nakukuha na ba tayo sa paglabas mo, Mr. President? Ibalita ko, negative. Oh. Wala pa ring masyadong nag-i-invest na mga foreign investors. Paano yan? Oh. How many countries na ang pinuntahan mo? Pero konti pa rin ang nang-i-invest. Baka hindi natin alam, nagtatanong lang kami, ha? Baka mas malaki yung ginasta mo sa pag-trip mo kesa nakaginansya tayo ng foreign investors. Yan ang malaking tanong. Kasi kung lagi kang labas ng bansa na hindi naman tayo naka-benefit doon, you rather stop that one and focus on the main problem sa Pilipinas. Ang sobrang dami ng problema ng Pilipinas. Hindi mo basta-basta yang hayaan sa inyong mga kabinete. Oh. Ayan. So, pakinggan natin itong balita at magre-react tayo. Okay? Play. Play. Nanindigan ng Department of Foreign Affairs na malaking tulong ang state at working visits ni Pangulong Ferdinand. Itong DFA, Department of Foreign Affairs, mas sinabi pa nila na nakakatulong raw ito sa bansa, itong foreign trips ni PBBM. Pakinggan natin bakit nasabi nila yun. Marcos Jr. upang mapalakas ang pakikipag-ugnayan at pamumuhunan sa Pilipinas ng... Nakipag-ugnayan tayo sa ibang bansa at namumuhunan sa kanila. Ang tanong, nagresulta na ba ito? Dahil puro lang kayo ganyan eh. Ito ay, alam nyo na, nothing, walang pagbabago, nothing has changed. Lagi namang ganyan, ang explanation nila, ito ay pagpupuhunan ng ibang bansa, nakatutulong ito sa ating bansa, pero ang tanong, nagresulta na ba? Ibang mga bansa ay kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Maria Elena Algabre, malaking tulong ang international engagement ni PBB. Malaking tulong nga. Bakit? Bakit malaking tulong ito? Upang masuportahan ang kanyang development agenda para barang masuportahan ang kanyang development agenda sa bansa. Ngayon, nakikita na ba yan ngayon? Nakikita na ba yan? Nagtatanong kami, taong bayan kami. We have the right to ask. Kaya naman iginit ng DFA na hindi pagsasayang ng pondo ng gobyerno ang mga foreign trip ng Pangulo. Hindi raw pagsasayang. Iginiit talaga nila na hindi pagsasayang ito. Kayo naman eh. The President international engagements is of course in support of his development agenda, security, economic. Security, economic. Pero bakit mahal pa rin ang bigas? That will redound to the benefits of our countrymen.
And for Germany and the Czech Republic, the visit will focus, as we have said earlier, in strengthening. Walang pagkakaiba yan. Ang focus niyan, foreign investors, ties with the Czech government, ganun pa rin. We are tired of hearing those, ano na kami? Partnership with. Ang reality ang ating ating haharapin. Gutom pa rin ang taong bayan. Like-minded countries in Europe, especially the promotion of a rules-based international order. Ito ang tugon ng DFA sa mga bumabatikos at kumukwestiyon sa madalas na pagbiyahe abroad ni Hindi yan kumukwestiyon. Meron talagang right ang taong bayan kumukwestiyon dahil lahat ng galaw ng ito, pera ito ng taong bayan. Okay? For transparency, of course, hinihingan kayo ng saan napunta itong mga expenses na ito. Okay? Isa dyan, yung travel expenses. Isa yan. Malaki yan. Mga anong kinakain ni PBBM, yan, isa yan. The people has the right to know about this. Magkano ang nagasta na pera? Kanila yan eh. Tax rin ng taong bayan yan eh. Sayang naman kung itong mga ginasta ni PBBM, hindi tayo nakaginansya dito. Ha? Hindi tayo nakabenefit dito kasi we have the right to ask kung tayo ba ay yung expenses at yung benefits na nakuha natin dito, nagtutukma ba? Mas malaki ba ang nakuha nating benefits dito? Okay? Kasi sa nalalaman ko, lahat naman, halos lahat, promises lang, kasunduan. Yan lang ang laging naririnig namin. PBBM. Sa susunod na linggo, nakatakda muling bumiyaya ang Pangulo para sa isang state at working visit sa Germany at Czech Republic. Pero bago ito, kamakailan lamang ay 2 beses ring bumiyaya ang Pangulo sa Australia. Imagine that one. 2 beses sa Australia, pagkatapos doon, pupunta na naman sa Germany, pagkatapos ng Germany, pupunta naman sa Czech. Sa darating na March 12 hanggang 13, nasa Germany si PBBM para sa isang working visit. Habang sa working visit na naman. Lagi ko itong naririnig. March 14 at 15 naman ay pupunta ito ng Czech Republic para naman sa isang state visit. Layo na working visit, state visit, kung ano-anong visit yan. Ang pagbisita ng Pangulo na palakasin ang bilateral relations at kooperasyon ng Pilipinas sa 2 European countries. May mga pipirmahang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Germany pagdating sa pagpapalakas ng maritime sector pero sa bahagi ng komersyo o pagninegosyo. This is more on the commercial side. So it's facilitating the movement of maritime trade. And you know very maganda itong sinabi ni GJ. GJ, sabi niya, the best president talaga kahit Taiwan, saludo kay Tatay Digong. Nanonood sila ng news dati kay Tatay Diggs. Ramdam mo pag may pangilang presidente ibang bansa, saludo. Kaya nga noon proud na proud tayo kay former President Duterte, di ba? Well, that 1/3 of the seafarers around the world are Filipinos, and a robust shipping industry in the Philippines and in worldwide will be good for the employment of seafarers, Filipino seafarers. Samantala, isang kasunduan naman sa Czech Republic ang nakatakda rin pirmahan na sesentro naman sa labor sector. Partikular na rito ang ligtas na pagmamigrate, mapangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa sa kanilang bansa. The Czech Republic has expressed its interest to encourage more Filipinos to participate in the labor market. In fact, they have announced a yearly quota for Filipinos starting this May of 10,000 Filipinos who may enter the Czech Republic for work.
Pag-aaralan din ng pamahalaan na magkaroon ng pag-uusap pagdating sa defense. Inaasahan dadalo din ng Pangulo sa Business Forum kasama ang mga kilalang business leaders. Dito i-highlight ng Presidente ang oportunidad ng pamumuhunan ng German at Czech Republic companies sa Pilipinas. Nel Maribujo, UNTV News. Okay. So ayan. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!